Sobrang hirap po. I'm sorry. Naalala ko bigla. Hello, magandang hapon po muli sa ating lahat. Andito po muli si DJ Lala para sa isa na ng mga kapanapanabik na kwento. Kwento po ito ng isang inang nagsasakripisyo bilang katulong sa Hong Kong. Isa po siyang OFW. At itinago ko po siya sa pangalang Marisa. Sabay-sabay po natin tunghayan ang kanyang kwento. Dear DJ Lala, magandang araw po sa lahat ng nasa Pinas, lalong-lalo na po sa mga kababayan at kapamilya ko na nasa Pangasinan. Ako nga po pala si Marisa, isa po akong OFW sa Hong Kong at heto po ang aking kwento. 6 years ago po nang iwanan ko ang aking pamilya sa Pangasinan at manilbihan po ako dito sa Hong Kong bilang katulong. 2 po ang aking anak na iniwan ko sa pangangalaga ng aking asawa. Masakit man po, DJ Lala, na malayo sa pamilya pero tinitiis ko po ang lahat para sa kinabukasan nila. Dahil wala pong permanenteng trabaho ang asawa ko sa Pilipinas, sumasideline lang po siya sa mga nagpapagawa ng mga bahay. Minsan nga po ay madalas nasa bahay lang po siya nakatenga. Ako naman po ay dating manicurista sa Pilipinas, kaya nga lang po DJ Lala ay talagang kulang na kulang pa rin po para sa aming pang-araw-araw. At ang isa ko pa pong pinoproblema, DJ Lala, ay lasenggo at siloso at bukod po ron ay nananakit ang aking asawa, kaya pinilit ko po talaga na makapag-abroad. Mula nga po nang makapag-abroad ako, DJ Lala, ay lalo pong naging tamad ang aking asawa. Inasa na pong talaga niya lahat sa akin, pati ang pang-alak at pang-sigarilyo niya. Kaya sa 6 na taon ko po dito sa Hong Kong, DJ Lala, ay halos wala pa rin po akong naipupundar dahil halos po ay naipapadala ko sa kanila sa Pilipinas. Taon-taon din po ako nagbabakasyon dahil yun po ang gusto ng aking employer. Nung umuwi po ako last year, DJ Lala, ay na-realize ko, tinignan ko pong mabuti ang sitwasyon ng bahay namin, pati po ang kaloob-looban ng bahay namin, parang wala po akong nakikita. Wala po akong naipundar sa loob po ng 6 na taon. Hindi ko po alam kung saan napupunta yung mga perang ipinapadala ko sa asawa ko buwan-buwan. Dahil pareho na pong high school yung anak ko at sa public school lang po sila nag-aaral. Walking distance lang po, kaya pangbaon lang nila ang kinakailangan sa pang-araw-araw. Pagod na po talaga ako, DJ Lala, sa pag-iintindi sa asawa ko. Wala pa rin po siyang ipinagbabago at mas lalo pa po siyang naging malubha dahil lalo po siyang naging batugan. Hindi ko po alam kung saan niya dinadala yung mga perang ipinapadala ko buwan-buwan. Dahil kung minsan pa nga po ay nangihingi pa ang mga anak ko dahil kulang daw po ang allowance nila. Tinanong ko pong asawa ko nung umuwi ako last year. Pero nagalit po siya at umabot po kami sa malubhang awayan. Sinaktan niya rin po ako nung mga panahon na yun, DJ Lala, kaya yung bakasyon ko po na yun ay sobra po talagang bigat ng dibdib ko. Minsan naisip ko po, DJ Lala, na hiwalayan ko na po ang asawa ko. Tama po ba, DJ Lala, na iwanan ko na lang ang asawa ko at bumukod na lang po kami ng mga anak ko kasama ang mga magulang ko na nasa Quezon Province. Napapagod na po talaga ako sa kanya. Wala na po siyang awa sa paghihirap ko, sa mga perang ipinapadala ko, buwan-buwan, para po yun sa mga anak ko. Tinitiis ko po ang lahat sa Hong Kong. Hindi nga po ako nagde-day off para maiwasan ko ang mapagastos. Hindi ko rin po nakakain yung mga pagkain na gusto kong kainin dahil parati po ang nasa isip ko ay ipadala ko na lang sa kanila sa Pilipinas. Sobrang nakakaiyak po talaga, DJ Lala, dahil sa 6 na taon po, kahit po kahoy na upuan o maayos na kortina sa bahay namin ay wala po talaga. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng mas magandang advice at tulungan niyo rin po ako na mag-decide kung tama po ba ang desisyon ko na iwanan na ang aking batugang asawa. Hanggang dito na lang po, DJ Lala, Marisa. Hello, Ate Marisa. Magandang araw po sa iyo dyan sa Hong Kong. Salamat po sa pag-share mo ng iyong nakakaantig pusong kwento. At alam mo po ba na nakaka-relate ako sa kwento mo dahil isa rin po akong ina at dati po akong OFW kagaya mo. Bilang isang magulang, wala pong magulang ang may gusto na mangibang bansa ang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa ating mga anak. Kung alam niyo lang kung anong kirot sa dibdib namin yun.
na habang papalayo yung sasakyan namin, nakatanaw kami sa sasakyan, nakikita namin kumakaway yung mga anak namin. Sobrang hirap po talaga. I'm sorry. Nakaka-relate talaga ako sa kwento ni Ate Marisa. Naalala ko bigla nag-flashback sa akin ng mga panahon na OFW ako. Alam mo yung lalaki yung mga anak mo na hindi ka kasama sa mga nabubuong alaala nila sa paglaki nila. Tanging ang baon natin kapag umaalis tayo ay yung pagmamahal at pangarap natin para sa kanila. Akala ng iba siguro masarap yung buhay ng mga OFW sa ibang bansa. Masasarap na pagkain, mga magagandang lugar na pupuntahan, mga bagay-bagay na nabibili. Pero guys, alam niyo ba kung ano ang katotohanan sa likod ng mga bagay na nakikita niyo sa social media? Yung pinaglalabanan ng OFW, yung homesick, yung pananabik nila sa kanilang pamilya. Kapalit ng mga bagay na nakikita ninyo sa social media, kapalit ng mga bagay na gusto nilang maibigay para sa inyo. Kung alam nyo lang po, baka nga mas masarap pa ang buhay mo o ang buhay ng mga nasa Pilipinas compare doon sa mga kamag-anak ninyo na nasa ibang bansa. Baka nga mas masarap pa yung kinakain mo compare sa mga kinakain nila doon. Alam niyo po kasi kapag nasa Pilipinas tayo, yung maliit na kita, yung maliit na sweldo, napagkakasya natin eh. Pero bakit kapag ka nasa abroad ka, halos ipadala mo na sa Pilipinas lahat ng sahod mo? Kung minsan, kulang pa rin. Alam mo yun, nagigits niyo ba? Maraming ganun eh, maraming nagdaranas ng ganun. Yung kung kailan nasa ibang bansa ka na, lalo pa na nagkulang yung pera na ipinadadala mo. Kasi marami rin kasing mga kamag-anak sa Pilipinas na hindi marunong humawak ng pera. Kapag nakakahawak ng malaking pera, akala nila, parang ganun lang kanila kabilis na gastusin. Hindi nila alam yung sakripisyo ng tao na nagpapadala nun sa kanila. Hindi nila alam kung anong tinitiis niya dun para lang makaipon at makapagpadala sa kanila ng pera. Hindi mo naman nila lahat pero madami talagang ganun. Maraming mga kamag-anak din sa Pilipinas na pag nakahingi sa mga kamag-anak na nasa ibang bansa at hindi mo na pagbigyan, parang ang sama-sama mo na. Alam mo yung sa dami ng nabigay mo, sa dami ng naitulong mo, isang beses ka lang tumanggi, isang beses mo lang hindi mapagbigyan, galit pa sila sa'yo. Yung parang ang sama-sama mong tao. Para sa'yo po Ate Marisa, tama po yan na hiwalayan mo na ang asawa mo. Isipin mo po na hindi ka napabata. Oras na para isipin mo naman yung sarili mo para sa kinabukasan ng mga anak mo. Dahil hindi po madali ang buhay sa ibang bansa. Hindi po madali ang kumita ng pera. Hayaan mong matuto yung asawa mo na mamuhay mag-isa. Magbanat din ng buto. Eto po, paalala ko sa lahat ng mga OFW, tandaan nyo po na hindi po kayo ATM machine. Tao kayo na nakakaramdam ng pagod, hirap, sakit. Kaya kayo rin po, matuto po kayo na pahalagahan yung bawat sintimo na kinikita ninyo sa ibang bansa. Dahil hindi po madali ang buhay ninyo sa ibang bansa. Alam na alam ko po yan dahil minsang naging OFW na rin po ako. Matuto po kayong mag-invest para sa kinabukasan mo. At para naman po sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas, matuto rin po kayong pahalagahan yung pera na ipinapadala po ng mga kamag-anak ninyo abroad. Dahil dugot pawis po ang pinuhunan nila dyan para lang po makapagpadala sa inyo ng pera. Palagi niyo po silang kumustahin kung okay lang ba sila doon, kung kumain na ba sila doon dahil alam niyo po, napakasaya po at napakasarap po sa pakiramdam ng mga OFW kapag ka naalala po natin sila. Sa simpleng bagay na pangungumusta po ay napakalaki na po nun para sa mga OFW. Kaya sa lahat ng mga OFW, saludo po ako sa inyong lahat. Ate Marisa, saludo po ako sa iyo. Sobrang tatagan niyo po yung sarili ninyo para sa sarili mo, para sa mga anak mo. Maging mas matatag ka pa para sa mga anak mo. Maraming salamat po Ate Marisa sa pagtitiwala ng inyong sulat. At sa lahat po ng mga viewers, maraming salamat po sa mga nakinig at nanood ng kwentong ito ni Ate Marisa. Sana po ay nakapagbigay ito ng aral. Sana po ay kapulutang aral ito ng lahat ng mga viewers, yung mga nasa ibang bansa, maging yung mga nasa Pilipinas. Again, Ate Marisa, maraming salamat po at ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Thank you everyone sa pakikinig. Hanggang sa muli po.